Dini sa atong probinsya, ilabi na sa probinsya sa Southern Leyte, kay bisan asa ka mo magsuroy-suroy aron mangita sa barato nga medisina, diha gihapon pauli sa New Family Drug nga ang main branch nahimutang sa San Nicolas Street, Surigao City. Ang ilang branch 1 nahimutang sa Diaz Street at bang sa Public Market, ug ang bagong Abling branch sa Rizal Street at bang sa Caraga Regional Hospital. Ang ilang mga medisina puro bag-o, busa ayaw kalimti, basta mga medisina nga bag-o diha na sa New Family Drug. Branch 3, Borromeo Street near Hotel Tavern. Branch 4, National Highway, Badass, Placer, Surigao del Norte. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na probag ko ta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Manoy Wilbert Wisely po. Bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit natin sa isa't isa. Ang hanap po natin, maigsan ang pangamba ng ating mga kababayan. Kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ay, itong haplas, talaga ako gumagamit nito, misis ko o kahit anak ko. Hindi lang naman o para sa akin ito eh. Lahat ko eh, pwedeng gumamit nito, magbata man o matanda. Malaking tulong para sa akin talaga. Lalo sa init ngayon, sobra. Rani Oscoro, taga Sunwan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarines. Problema sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa Surigao City, matatagpuan sa Amat Corner, Sarveda Street, AY Tandan Building, Surigao City. No approved therapeutic claims. Papaya, White Rose Papaya, yeah, yeah, yeah. Puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. White Rose Papaya. Double whitening sa papaya extracts of vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gikan sa Tagdumala o magkawani sa Radio Philippines Network Incorporated, RPN, DXKS,
Radio Ronda. Malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Takna sa Radio Ronda og tibuok kapupudan, alas 6:16 sa gabi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kiling mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisidya iyang kagalingon ug walay labot kining maong istasyon. Rosada. Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug nilupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. Krosada Reloaded. Krosada Reloaded. Ang pahayag. Mga dyan na kumusta og mayong gabi. Welcome sa naghugna sa itong pagpanag-uban sa tulumanong Krosada Reloaded. Pagtimbaya sa gugma og kalinaw. Mayon man ang pagpasalamat sa kahitasan sa laing adlaw nga maanindot nga kita nagkauban. Kung nagkauban. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, isparing partner sa Pikas Lawak may kagalangan, Sir Rusty Dahog, transmitter side may kaigsuunan, si Tukayo Bung Abad. Kinigyapan niyo galas sa kahanginan, De La Rosa, makig-uban kaninyo hangtod kita alas 7:45 ang takna sa kagabion. May adlaw Huwebes mga kailangan, pizza 19 na sa bulan sa Disyembre tuig 2024. Unom na lang yun ka adlaw may kailangan, 6 diyas na lamang kapaskuhan na. Alang sa mga headlines o pipila kay sibutanan karong gabi na. Tunan o wala pagpirma sa 2025 budget ni Presidente kon President BBM, nagpasabot nga abli sa pagsaway sa administrasyon matud pa sa mga kongresista. Nabali na. Samtang ilusad sa Senado ang posibleng special sessions kung pagdungog sa 2025 nga pundo, pagpasabot ni Senator Coco Pimentel. Nanglihok na silang tanan may kingalaan, dumikan sa inyong pagpakabana katilingban. Sa laing bahin, gitubag ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kritiko sa ayuda nga kini mupadayugdog ngadto sa mga benepisyaryo ug dunay resibo wit kanta ang buhatan sa Vice Presidente. Nabingog na gyud. Sa laing bahin, bilispuhag na ang tingog party list palayo sa Memorandum of Agreement kung MUA tali sa Development Bank of the Philippines o PhilHealth. Lagi. Sa katapusan,
Giklaro ni Senator Yabol Attorney Vic Rodriguez nga kutob lang sa rekomendasyon ang Quadcom o paingon ang tanan sa prosecution sa hukmanan ang kaso ni Tatay Digong o mga kaubanan. Ang tulumanong Krusada Reloaded mga kaigalaan. Hatod ka na to sa musunod. Panuuna sa tanan, atong paminawon ang Paskuhanong mensahe ni Senator Kuya Bungo. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. Para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ang tulumanong Krusada Reloaded may kagilaan. Hatod usab ka na to ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Partner Yuipko. Mayon man may kagilaan ni Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member of City Councilor Sim Castrinse. Hatod usab ka na to may kagilaan ang tulumanong Krusada Reloaded. Pinaagi sa MIG Tracking o MIG Linding. Mayon man may kagilaan sa Nason Food Corner o Kusina di Amor. Nga nabimutang sa dalang Narciso o Gonzales ni ato ang Dakbayan. Hatod usab ka na po mga kaigsunan sa EH Live Center pinaagi ni Chief Edel Roderos o GM Chris Marso may kagilaan sa DLC Products. May papaminaw nga to kang Chris Manny Lumanaw. Good eve Sir King, gikan kang Ma'am Risa Hista. Maradyaw na duyong Sir King, ipadadyo nato an ato Krusada. Gikan kang Sir Lorito Guritan, Randy and Artiaga Santisas. Good evening Sir King is watching. B.A. Sir, nagsubay sa imo og atong Krusada Sir King. Gikan kang Luglog de la Torre. Dahil salamat usab mga kigsuunan sa mga nagsunod sa atong programa pinaagi sa FB kon Facebook Live mga kaiganaan. Dahil salamat sa inyong pagpaminaw karong gabi una o sa tanan nga anaa sa YouTube kung nagtanaw via YouTube mga kaiganaan. Nga di ta mo matagaan in the meantime o pagtagad o pagbasa baka sa inyong mga mensahe. Good
Good evening, Sir King. Watching from Tugigaraw City. Gikan kang Jeffrey Simangan. Mayong gabi diha kung nag-uwan sad sa inyo kay protein ng bugnawa dinhi sa Surigao. Ay kalimot sa ato ang mga senatoriables. Ana ang makita sa ato ang screen mga kiglaan via Facebook o YouTube. Ayaw mo kaulaw pagpangapi o pagpaabot sa inyong tabang mga kiglaan. Pinaagi sa ato ang GCash nga dunay numero may kiglaan nga 0912-8939-493 mga kagalaan og ato nang gilitok alang sa mga nagsunod via nagsunod via Radio Sit sa inyong mga radyo. Super karadyaw katignaw diri sa Tugigaraw City, Sir King. Matod pa ni Sir Jeffrey Simangan. Christmas naman yun, di ba? Dura kita ay 27 minutos ang milabay sa alas 6 ang takna sa kagabion. Gitunan sa Malacañang sa pagkakaroon una nila idusok sa presidente og pagapirmahan. Nagpadayag usab ang Senado, pinaagi ni Senate President Chis Escudero og ni Senator Grace Poe og pipila ka mga kongresista og congressman may kagalaan nga niuyon sila sa nasgutan ng mga pagtuon. Unsa may nakatukmod kanila mga kagalaan. Sa laktod ni pagkasulti, gumikan sa inyo, gumikan sa publiko, nga nagpakita mga kagalaan sa ilang tagsa-tagsa ka nga reaksyon. Dili ikalimod nga pinaagi sa Facebook, pinaagi sa inyong post, pinaagi sa inyong nagkalain-lain nga mga reaksyon ang nakaigsuunan nga gipaabot sa nagkalain-lain usab nga mga vlogger, nagkalain-lain nga mga media outlet, kadili man tanan may kagalaan dunay pagbarog o pagdapig din kasamtangang administrasyon. Mao kanay nakapaukyab mga kagalaan nganong sa pagkakaron nagpadayag mga kaigsuunan ang mga opisyalis nga kinahanglan ila pang tun-an pag-usab. Kinahanglan nga ila pang klarohon mga kaigsuunan kung unsa bagayod ang sentimento sa publiko sa pagpanagana nga dili sila mamahimong sentensyahan sa katawhan nga kanunay naniid sa dagan sa politikanhong lihok ng ato ang syudad o kinatibuk ang kapupudan. Kaya nagsigabot ang pinili ay nangayo na pod ni mga kagalaan og pabor o buto kanato kinahanglan nga ato nagyong tarungon pag pili mga kaigsuunan nga di tama sipyat na usab ni ining mga panahuna mga higala. Maunay labing importante mga kagalaan nga ato yung nga ato yung timan-an para dili masayang atong buto o atong pilion labi na ang i-endorso may kaigsuunan sa ato ang kanhi presidente sa PDP sa maisog maingon man mga kagalaan sa atong gitawag mga kaigsuunan nga kiniran sa ato ang Vice Presidente Inday Sara.
Basta dili pa ato paminawon ang usa sa nagpanuyo sa ato ang tulumanong krusada, si Senator Kuya Bongo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ano ka natulungan ng Malasakit Center? Yung tatay ko po ay si Danilo Antonio. Na-diagnose po siya ng liver schistosomiasis. Blessing in disgrace na nagkita kami ni Senator. Thank you po sa Malasakit Center. Sabi ko, ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. Senator Bong, thank you so much po sa lahat ng tulong ninyo. I love you so much po. Magtatrabaho po para sa Pilipino. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Sir King, good evening. Watching you from Butuan City. Gikan kang Luloy Pandano. O sa mga naminaw diha sa Butuan. Nahimang nag-viral may kagalaan. Sud na sa pipila ka adlaw nga nahimong semana. Kining pundo sa 2025. Kining budget may kagalaan alang sa tuig 2025. Usa na niini mga kaigsunan ang pagkuha og 12 bilyones nga pondo sa DepEd. Hinungdan nga gikabaniog nga posibleng maoy rason nga muhawa o mo-resign may kagalaan sa Department of Education si kami Senador Angara. Apan ang taas kaayo mga kaigsuunan nga nahimong reaksyon ug hangtod sa pagkakaron padayon nga nag-viral sa mga post mga kaigsuunan. Kining kalabot sa pagtangtang sa 74.4 bilyones pesos na subsidiya o subsidiya may kagalaan o subsidy ngadto sa PhilHealth mga kaigsuunan. Asa naman ang kasing-kasing sa ato ang mga opisyal gikan sa hawanan sa Kongreso. Hapit na mga kagalaan ang eleksyon. Asa man ang kasing-kasing mga kaigsuunan sa atong mga senador. Ug labaw sa tanan nga mahimong makwestiyon kung iyang pirmahan, asa naman ang kasing-kasing sa atong presidente. Kay una na kining gibarugan may kagalaan ni Senator Bongo nga dili unta mamahimong kuhaan og budget o himong zero o wa gyud pundo ang PhilHealth mga kaigsuunan. Kadako kaayo kinig tabang ngadto sa mga pasyente nga gilaid sa kapitos ni ato ang pagpanginabuhi, gilaid sa salapi mga kagalaan. Labi na og kung ikagasto ngadto sa mga pasyente nila na masulod sa ospital. Yun sa man paghuna-huna mga kaigsuunan sa mga opisyal nga ila manuong gikuhaan og subsidiya nga 74 bilyones ang PhilHealth. Unya, gipasulabi mga kagalaan ang ayuda. Nadaghag nga suko mga kaigsuunan kay ang ayuda mamahimong pipila labang ang matagaan
ug labaw sa tanan ang matagaan pagyud mga kaigsunan katong ilang mga dumadapig. Ug labaw sa tanan mga kaigsunan, dako ang posibilidad nga katong walay mga trabaho maupay makadawat mga kaigsunan kaysa sa PhilHealth, kaysa sa maong ahensya nga mamahimong makatabang ngadto sa mga anaa sa ospital aron mugamay ang ilahang balayranan. Susama na lamang atong higala nga 200 kapin mga kagalaan ang iyahang balayranan. Inay spot cash 200,000 200,000 kapin ang ilang balayranan, at least napaksian og 70,000 kapin mga kaigsunan. Di purting kaanindot nimo paminahon. So muna nagpunay og panuktok, nagpunay og hangyo mga kagalaan si Senator Bingo aron nga dili kini mamahimo mga kagalaan nga siruhan og pundo. Bisan pa man og nalipay na si Senator Bong, gumikan mga kaigsuunan kay pinaagi sa Department of Health, pinaagi sa DOH, nagbutyag na kigalaan nga magpadayon ang ilang suporta sa malasakit centers sa tibok nasod. Pero ang PhilHealth na kigalaan motoy usa sa dako nga mamahimong makistyon kay paglawas naman ang atong gihisgutan. Kinabuhi naman sa tao ang atong gihisgutan. Ang sabay anaa sa hunahuna sa itong opisyal mga kigalaan na dili manin tagaan nila og bugat na bili. Iunay nga pagtagad ng kigalaan kay kiniman ang inunta ikaduha nga mamahimong tagaan og prioridad sa gobyerno. Kay wala tay klaro nga healthcare system sa pagkakaroon. Bisan og doon na balaod nga Universal Health Law may kigsuunan, tila pa man gihapong gitangtang ang maong pundo. Unya ato na rabarang gi-question og nahisgutan sa pipila ka adlaw nga bilabay, gumikan kay dunay ihatag nga kabahinan dagko nga porsyento sa syntax mga kaigsuunan o katubang mga matawag nato nga bilis gikan sa ilimnong makahubog, mga beverages may kagalaan, labi na kining sigarilyo nga porting dakua nga ihatag mga kaigsunan dito sa maong ahensya. Naapang sa PAGCOR, naapang sa PCSO, asa man na paingon nga kwarta. Maunay ato gikahibog yan mga kagalaan nga nang dili man kini tiunay nga matagaan og pagtagad sa gobyerno. Kinoon dili pa nato ma-question o di ba ka mapasakaan og reklamo partikular may kagalaan dito sa hawanan sa Korte Suprema kay matud pa ni Attorney Vic Rodriguez nga paabuton pa man sa higayon mga kaigsuunan nga kini mamahimong pirmahan ni Presidente BBM mga kaigalaan. Pastilan, makaingon ta nga asa Manila gibutang ang ilahang kinibang pag-amping, kinibang pagpangga nga mugawas lamang may kaigalaan sa gayon kung magkaduol ang eleksyon. Unya manuktok na sad kanato may kaigalaan sa pagpangayo sa atong boto karong umaabot nga eleksyon, sintensyahe gud inyong tarong gikan sa munisipyo, sa syudad, paingon mga kagalaan sa probinsya, partikular mga kaigsuunan ang mga kongresista o senadores mga kahigalaan. Dili na lang pud ta magpadala mga kaigsuunan niining padayon nga paghatag kanato sa mga ayuda pakonsuelo atol sa eleksyon, unya ang ato ang mga kabataan nga mamahimong pag-asa sa atong nasod mga kaigsuunan, mamahimong kawang. Gumikan kay ultimo ang pundo sa edukasyon
gikuha unya ang pipila ka kabahinan tuwa na pod sa ayuda. Naunsa naman taani mga kagalaan. Unsa na may atong paingnan. Unsa na may mamahimo mga kagalaan nga matawag ba natong dantan sa musunod nga henerasyon, dantan mga kagalaan sa mga Pilipino, dantan sa mga yanong lungsuranon ng uban mga kagalaan nagpaabot na lang intawon sa ilang mamahimong ikaabag sa gobyerno ngadto kanila. Makaingon ta mga kagalaan o naunsa naman ang atong nasod mga kaigsuunan. Unsa pa may atong paingnan o unsa pa may mamahimo natong masandigan mga kaigsuunan kung susama ni ini magpadayon ang ato ang sitwasyon mga kagalaan na di na nato masabtan. Kung masabtan manggaling nato mga kaigsuunan mura og alang-alang gumikan kay makahibulong man ang tinuod nga paghitabo sa atong palibot sa pagkakaroon ni ining kasamtangang administrasyon. Ang tuluban ng krusada ni kagalaan hatod kanato ni Senator Kuya Bongo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ano ka natulungan ng Malasakit Center? Yung tatay ko po ay si Danilo Antonio. Na-diagnose po siya ng liver schistosomiasis. Blessing in disgrace na nagkita kami ni Senator. Thank you po sa Malasakit Center. Sabi ko, ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. Senator Bong, thank you so much po sa lahat ng mga tulong ninyo. I love you so much po. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Tay DC 6 minutos rumusan ko ang alas 7 sa kagabion. Nato ipadungog mga kaigsuunan kining tiunay nga hitabo sa pagkakaroon sa ato ang nasod sa kinatibuk-an unsa bagayod mga kigalaan ang mga rasones kung atong sumadahon kalabot nining isyu batok sa tinuod nga nahitabo mga kigalaan hilabi na nga nabulgar sa pagkakaroon pagpagawas sa pundo alang sa tuig 2025. Apan sa dili pa miglaan atong paminawon ang Paskuhanong mensahe o mensahe ni kaglaan ni Senator Bongo. As soon as the cool air rolls in, you know the holiday season has sufficiently begun. We all love the feeling it brings, the chills, the vibe that seemingly transport us to our childhood memories. Ang pikas dito ni kaglaan. Ang atong na-play.
Anyway, may kagalan atong isunod niya, no, sa pagpadayag ang maong mensaheng atong gipangita mga kaigsuonan. Ato itong giprepara nga mensahe mga suking tigpaminaw sa ato ang laing higala. Anyway, niya na. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. Para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Sir King, pa-shoutout ko diha sa Sitio Luok, Barangay Punta Bilar sa mga Martinez family. Salamat Sir King, Merry Christmas advance to all staff of RPN DXKS Surigao. Sa kanang naminaw diha sa Punta Bilar, lakip na sa Martinez family. Dahil salamat sa mga likes susama ni Rich Jaldi, sa Richard Dingabi o imong pamilya, Ricoy Galido, Mateo Guno, Loloy Plandano, Jeffrey Simangan, Bibilita Tonera, Randy Artiaga Santisas, Grace Aquino o si Lorito Giritan. Hard sign, gikan kan Charlie Kalinawan, Elvira Arby Ruiz Bicog, Jessa Dilecona, Nefertiti Idradan Dulauco, Ryan Oganyon og Manggiluloy. Ato bigyan na nagbasa may kagalaan. Kay usahay maalangamin ta sa oras dili na nato mabasa ang pipila. Labi na sa ato mga text messages kung mapuno mga kagalaan, samot na nga dili mabasa. Ang tulumanong krusada reloaded may kagalaan. Hatod kanato ni Provincial Board Member Jeff Larong o Provincial Board Member kanhi City Councilor Sim Castrinse. Hatod usab kanato may kagalaan ni City Councilor Joy Yuipko o ni City Councilor Basti Nagas. Hatod kanato sa MIG Trucking o MIG Lending, maingon man sa Layson Food Corner o Kusina di Amor nga namihimutang sa dalang Narciso o Gonzales ni ato ang Dakbayan. Maingon man sa ES Live Center pinaagi ni Chief Edel Roderos o DLC Products pinaagi ni JM Chris Marzo. Pagtimbaya gikan kang Sikjen Dan, ngadto kang kanhi Vice Governor o Provincial Board Member Attorney Junjun Igay. Pagtimbaya usab gikan kang Presmat, ngadto kang Bong Florindo, kang Manager Bong Florindo. Pagtimbaya gikan kang Charlene Hista, ngadto kang Kagawad June Parada sa Segundo Distrito Board Member may kagalaan, lakip na ngadto kang Kapitan Gary Simbit nga gitimbaya usab ni Rodi Pagaora.
kagalaan, kita karon sa daghan ng labay nga adlaw nga nahimong semana hangtod nga nahimong bulan mga kaigsuonan, ang tinuod nga isyu nga buot takupan, nga buot takluban sa pipila ka mga opisyal, partikular ang Kongreso mga kagalaan, dili ikalimod nga una sa tanan ang gihimong paglitok mga kaigsuonan sa ato ang Vice Presidente kalabot sa 500 billion. Kalabot sa 500 billion mga kaigsuonan nga nahulog og 1.4 billion a day nga flood control budget. Nga wa igkita ang nasgutang proyekto nga flood control gumikan lagi sa hisgutanan may kagalaan nga nagguba gumikan ni ining bagyo. Ambot og mutuo ba mo? Gisundan kini may kagalaan sa 129 bilyones. Di ni milyon ha. Wala na taga-hisgot dirig milyon kundi bilyon mga kaigsuonan. 129 bilyones nga gold reserve halin mga kagalaan sa gold sa nasod nga gibaligya ning kasamtangang administrasyon. Lakip na sa ilahang gustong takupan, pinaagi sa nagkalain-lain nga mga isyu mga kagalaan. Taliwala sa kagutom, taliwala sa kamahal sa mga palaliton, mauni ang ilang buot takupan mga kagalaan nga mga isyu. Susama na lamang sa 62.5 bilyon ka pesos sa GSIS funds. Asa naman yung pundo sa GSIS? Maingon man ang SSS na pundo nga mukabas sa 62 bilyon ka pesos mga kagalaan. Giyagyag kini ni kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lakip na makigsunan ang pundo sa Land Bank of the Philippines mga kaigsunan nga 62 bilyones pesos sa gihapon. Galiban ka, tag 62 bilyones gayod mga kagalaan. Unsa man ni ilan na nida ang gisumada kay pareha man gyud ang didakon sa mga gipangkuha nga kwarta mga kagalaan og nahanaw nga pundo. Nga na nato igbagat karong panahon nag-asar dami gipamutang. Susama na lamang sa DBP funds nga 62 bilyones usab ug ang makahibulong may kagalaan nga maharlika funds nga hantod sa pagkakaron wa na takabalo unsay gidangatan. Mukabat kini sa 250 bilyon ka pesos may kagalaan. Mauni ang inyong tagaan o pagtagad atol sa inyong pagbutar niining mga kongresista o mga senador mga kagalaan. Kay ila man ang gitugtan. Ila naman na siya, mga kaigsuunan. Trilyon na kapin na salapi. Dili na bilyon, trilyon mga kagalaan. Ang di-question sa pagkakaroon kung asa pa ingon o ang uban may kagalaan, mauna ni ang ilahang nahibo na tubag sa nagkalain-laing isyu. Unsa may ilahang diversionary tactics mga kaigsuonan. Unsa may ilang gibuhat sa pagkakaroon nga nag-viral sa mga post mga kagalaan. Susama ni ining nahitabo sa hearing sa Pugo. Pagdungog mga kagalaan sa Pugo. Pagdungog sa Quadcom, kalabot ni ining EGK. Pagdungog sa Huwadcom, gitawag nila Tuwadcom, Duwagcom o Banta. Kalabot ni ining war on drugs may kagalaan.
gitiwasan pa gyud mga kaigsuunan sa balik-balikon nga 125 milyones ka confidential funds ni Inday VP Sara ug ang iyahang impeachment case. Nasabta na ninyo unsay ilahang gustong mahitabo mga kigalaan. Butang nga kinahanglan maabtikon ta. Butang nga kinahang magmaabtikon ta mga kaigsuunan. Di ta basta-basta magpadala, di ta basta-basta magpaduyan mga kagalaan niining nasampit nga mga isyo. Niining nasampit nga mga hisgutanan para di ta mabutang sa alanganin mga kaigsuunan. Ug sa pag-abot sa panahon, igo lang tang hinuktok mga kaigsuunan kay wala na. Human na ang tanan, bungkag ng kalibutan. King De La Rosa on board. Baulang dili ta magpadala mga kalaan, dili ta magpalinlang ining panahona. Kinahanglan magbabtikon ta, tan-awa kay wa mo nagpalinlang. Nagpagawas mo sa inyong mga nagkalanlaing simentimento. Unsa na tabo sa pagkaron? Gitulaan pa nila. Ang pagpirma sa presidente, bago man ang Senado na ila pang ipahigayon ang special session. Kana ka namingog pa. Kana ka nagpasibaw mo sa inyong mga sentimento. Mao ba na siya'y nakahatag ka nato may kagalan ug tinuod nga reaksyon sa publiko, reaksyon sa katawhan, reaksyon ninyo nga nakapatayog sa ato mga opisyal kay hapit naman ang eleksyon. Ang tulumanong krusada reloaded may kailangan matod ganato ni Senator Kuya Bongo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo pabalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Naapagay hisgutanan may kagalaan na labaw makauulaw mga higala. Susama ni ining nag-viral sa pagkakaroon na matud pa nila tagaan ang EFP og 350 mga kagalaan. 350 nga dugang allowance. Dito 200 lang. Tanawa kung sila makapropaganda, di ba kay di ba kay wagas mga kagalaan. Kundi ito ang budget nga 200 mga kagalaan, 200 pesos dili 350 pesos mga kagalaan nga food increase nga allowance o dugang allowance sa pagkaon mga kagalaan gikan na gihapon sa EFP, gikan na gihapon sa Armadong Kusog sa Pilipinas nga budget may kagalaan. Kung sa gibungat sa mga kongresista, gipaubos may kagalaan ang ilahang EFP modernization budget. Gipakunhuran may kagalaan ang ilahang pundo para sa modernization budget may kagalaan. Unya, unsa ilang gibuhat may gisunan, ilang gihatag na usab nga mamahimong dugang food allowance para musaka kunuhay pero gikan na gud sa ila. Tanawa ra gud ni nga matang sa mga propaganda may kagalaan. Unya kita magpa butabungol pud ta
Susama ni ining mamidaw lang ta sa mga mainstream media. Unya, di ito ang mga impormasyon, mga kagalaan nakasintro na tanan dito sa ilang pabor, mga kaigsuonan. Fiesta ng Diyos di ay karon. Sa ato mga kaigsuonan sa MCGI, mayong pagsaulog ninyong tanan. Bro and sis, naaron sila mga kigalaan. Sa Barangay Rizal, dahil salamat kaninyong tanan. Unya ugma ipahigayon ang mass bloodletting. Pagdonar sa inyong dugo mga kaigsuunan. Dunanay nagdonor din si Bro RJ Delia o si Bro Jonathan Lubino. Mayong pagsaulog sa fiesta ng Diyos kaninyong tanan. Okay, ako puminahon si Pizabit sa iyahang yung mga top kining mga ang survey ni may kagilaan pastilan survey pa imo pagkanami paminahon mga kaigsuunan dalikyatan taning survey kay nipalag mga kagilaan si Attorney Rodante Marcolita gumikan mga kaigsuunan kay ginaliman ka nga ang budget mga kagalaan sos gi ayo-ayo man gi ayo-ayo gawa sa budget kaning gitawag mga kagalaan nga kinibang survey mo ni atong nga nipalag siya gumikan kay ultimo ang mga senatoriables wala gi-appeal mga kagalaan wala gi-appeal ang gi-appeal lang kadtong mga naa sa ilang pabor o niya ni palagpur ani si Bini Antipurda mga kagalaan gumikan sa punto I mean nga ang uban nga mga kinibang media outlet mga kaigsuunan o sa bang pagkaunsa nga nag-survey sila nga matawag siya mga kagalaan nga kinibang conflict of interest atong paminawon mga kaigsuunan nangyari na ganoon na tayo bilang media entity tumatanggap tayo ng ads galing sa mga politiko tapos tayo rin yung gumagawa ng survey. Well, hindi po ba conflict of interest yan? Being an officer of the National Press Club, of course, pinitingnan natin yan, no? Magsasagawa tayo ng survey bilang media entity tayo, then tayo rin yung maglalabas ng mga advertisement advocacy. Hindi lalabas kung bababa sa survey ang isang kandidato na nagpapa-add sa atin, hindi epektibo yung ating pahayagan o ating stasyon. Ganda. Mori punto nyo nagigalaan. Ginaliman ka nga porting dagkua po ni minilyon. Minilyon po ni mga kaigsuunan ang bayran ni ining mga pa-advertise. So normal mapaksian gyud ang imuhang pabor ngadto sa imuhang kliyente. Mo pabor gyud ka sa laktod nga pagkasulti. Manang uban di na maapil ni kagalaan ang ilang mga pangalan para sigurado nga dili na pud sila mahisgutan. Di unsa no pagkabalo sa tinuod nga resulta sa survey kung maumon mga kagalaan. Di ba iana ka simple nga pag-analisar mo ning mitingog si Bini Antipurda mga kaigsuunan ato ni siyang presidente kaniadto sa atong grupong AFEMA, Alyansa ng Filipinong Mamamahayag mga kaigsuunan. Karon siya ang presidente sa National Press Club atong paminahon padayon. Kamukha niyan
Ang nakikita ko yung Manila Broadcasting. 40 million pesos yan. 8 diretso. Hanggang sa katapusan ng campaign period up to election time. Actually, 10 million per month eh. Pasti lang dati nagkuha din 10 million per month mga kaigalaan. So, iana kadako ang ilang nabayran. Kaya kani bagong imbisi sa pagkakaroon, mo nigi-question mga kaigsuunan kay porting dakuha. Porting dakuha mga kaigalaan ang salapi. Nga posible matud pang maburusa, pabor ngadto sa mga buot mo bayad sa survey. Kaya siya man ang nag-survey, iyang kaugalingon may kaigalaan. Ang kaugalingon nahulog og in-house survey mga kaigsuunan. Kaugalingon niya ang nahimong survey mga kaigsuunan. Atong padayonon sa paminaw mga kaigalaan ang ilang diskusyon og atong ipalusot diha kaninyo ang pagsunod ni ining ilang gihisgutan may kaigalaan. Kining ilang gihisgutan nga unfair para sa uban, dili makiangayon sa latod nga pagkasulti mga kaigsuunan sa pagkakaron nga ilahang anyway inyo magina masabtan kung unsay ilahang sentimento. Hindi lamang self-serving para sa akin unethical yun sapagkat ikaw na nga nagtitinda, ikaw pa ngayon na nagsasarbe kung masarap ang paninda mo. Parang may mali dapat siguro independent Pero lilinawin natin ano sinasabi ng National Press Club dyan. Hindi, lilinawin natin kung pagkarating dito, wala namang pakialam kahit na sino sa presyo ninyo. Kung mamahal yan or mura, nasa kanila yan. Sa atin is yung kredibilidad ng bawat impormasyon na inilalabas natin. Tama ba? Maniniwala ba ang taong bayan doon sa ilalabas ng impormasyon tungkol doon sa survey kung ikaw ay tumatanggap ng pabor naman doon sa iyong isinusurvey? Iyon. Lalo kung saturated. Ay, meron din ako sariling pahayagan. Pero tayo po hindi nagsasagawa ng survey. Tayo po inaasa natin sa iba, gaya ng SWS, yung Publicus, yung Pulse Asia. Wala naman tayo, hindi natin sinasabing masama o bawal yan. Yun na lang ay siguro maganda yung ilugar lang natin kung saan tayo. Para hindi naman maging katawa-tawa yung ating ginagawang action dahil magiging unethical. Hindi ka paniwala. Kasi kaya ayaw kong banggitin sana ito kasi kandidato nga tayo, makakala nila ang kaya natin dinidiscuss. In fairness kasi kahit na mao nagiingon may kigalaan nga ato na ning plastar mga kaigsuunan ang ilahang pag-yagyag usa-usa. Mo na nga gusto natong gikan sa ilang baba may kigalaan inyong madungog ang naisgutan nila nga mga pronouncement. Nauna ning ato ang usa ka video, inay ang usa unta ka video ang atong ipauna may kigalaan sa pagpaabot kaninyo. Anyway, naara man ni sa atong hisgutanan tanan, masibo ra ni mga kaigsunan og inyong madungog ang mga reaksyon sa mga naisgutan nato nga mga opisyal, butang mga kaigsunan na makahatag kinig katin-awan sa pipila ka isyu nga naglimin karon dinhi mismo sa atong nasod mga kaigalaan. Importante maguning gikan sa ilang baba og doon na gid may makutlo nga mga saktong impormasyon. Ang mangyayari na ikaw na nga yung nagbebenta, ikaw nag-PPR, ikaw nagpo-promote, pagkatapos mo silang ma-promote,
sapagkat meron ka naman talagang pasilidad na i-promote ang bawat isa. Sang-ayon. Negosyo na yan. Tama naman sa'yo dahil meron kang parklins. Tama po yan. Dapat sana meron kang disclosure dito. Bago kayo nagpanukala o nagsigawan yung sinasabi ng survey, i-disclosure sa publiko sino-sino yung mga senatorial hall na nagsipagbayad sa inyo para malaman natin. At talaga magiging katawa-tawa itong kasi nasabi natin, bakit natin masasabi na maraming i-disclose nyo kanina. Padayon ang tingog na ni PH update ni Kagalaan. Unethical nga merong conflict of interest, self-serving Ngayon, ipakita natin yung ipakita natin yung mga sorties natin sa iba't ibang lugar. Ayan, sige po. Para mula doon rin makikita mo, totoo ba yung nakalatag sa mga survey nila kung ikukumpara mo kung yung nangyayari sa ground. Para magkaroon na ng idea ang mga kababayan natin. Sige nga, direct, yung ipadatakot natin mga pictures and videos kanina. Ito, sa Hong Kong ito ko. Ayan ang nangyari sa Hong Kong. Ayan spontaneous. Ayan, pinalamas na po natin yan dito, yung pagbisita ni Kong Dante. Yes yan. Pinagkaguluhan. Pumunta lang ako doon sa park para makita ko yung kalagayan ng mga kababayan natin. Opo. Hindi nga ako, ang bumakala ko siguro baka ako may makakilala sa ating isa o dalawa rito. Okay na ako Opo. Ayan ang kanilang yan ang kanilang makikita ninyo sa ground kung mga reactions po ng reaction nila. Meron akong nakasabay. Nasa survey ay nasa top 3. Ganun po. Pero walang nangyaring ganito ganun po nasa top 3. Ito kami. Huwag natin bagitin ng para. Hindi ko mabagitin. Nasa top 3 siya. Pero walang nangyaring ganito. Kaya talaga nakikita tuntuan yung mga tao Pero ako nakita parang umiiyak ko alam mo sasabi mo Meron yung mga kapusakan na humahagulgul Opo. Sabi niya sa akin, akala ko parang nawawala ata Bahala na po kayo sa ating bayan Akala niya siguro ako si Andres Bonifacio Kaya naman sa General Santos City Jensan Itapong kasi hindi naman natin Jensan Andres Bonifacio na Mayong pagpaminaw ngadto kang Rodel V gikan ni Randy Santisas. Daghang salamat Sir King way sapayan. Morning sorties mga kaigsuunan ni Congressman Dante Marcolita. Nahimo siyang viral karon sa tibok Pilipinas. Manila naman ito. Pinag-iwan walay kong hindi kasi merong collage yan Naka-collage sa mga videos and pictures. Para sana mas makita-kita nila kung ano yung tunay na nangyari. Opo. Ayun. Kung makikita mo yung ganun, parang hindi reflection doon sa isinasaad nila doon sa survey. Kasi sabi ko nga sa'yo, nakasama ko sa Hong Kong yung top 3. Walang nangyaring ganito. See? So, ano yung top 3 na yan? Ni aming kaigsunan. Muna ihang survey, muna ihang question ni Congressman Marcolita. Atong isunod pagpaminaw mga kaigsunan. Kaning iyang pagsaysay kalabot sa PhilHealth mga kaigalaan. Ato ning i-plastar kung dili karon ugma tingali. Hi Sir King, good evening. The Magician, thanks why sapayan. Sunod na to direkta mga kagalaan kining daghan nga wala maapil sa survey unya ato lang idiretso mga kaigsuunan kining pagsayang-sayang sa kwarta.
kining pagsayang-sayang sa kwarta mga kagalaan sa katawhan sa gibuhat sa Quadcom o paingon lang gihapon sa Office of the Prosecutor pagtino ni Senatoriable Attorney Vic Rodriguez. Atong paminawon mga kagalaan ang iyahang nahimong pagpadayag o pagpaklaro kalabot nining kaso nga giduso sa pagkakaroon mga kaigsuunan sa kangkanhing Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kigamay na itong oras at madungga na itong kaigsuunan. Ang iyahang tiunay nga eksplanasyon kalabot ni ining kaso sa pagkaroon giatubang mga kaigsuunan sa mga opisyal nga gitudlo sa Quadcom nga pasakaan nilang kaso mga kagalaan. Samtang gipaabot na to mga kagalaan ang mahimong tingog ni Attorney Vic Rodriguez, usa sa maanindot nga to ang nakaplagan mga kagalaan na balita kining pag-atras sa tingog party list. Butang mga kagalaan nga makahatag ka na to og mas hapsay na pananaw mga kaigsuunan, pananaw natong tanan nga sila natandog sa inyong mga tingog, natandog sa inyong mga reaksyon. Reaksyon mga kagalaan nga nakahatag ka na to usab o maanindot nga paminaon direkto diretso sa magkagansan kuna diretso mga kaigsuunan nagloading na pod nag-abot maning ato ang mga giplay mga kagalaan. Nabasa na nato na tanan. Sulayan na to o refresh mga kaigsuunan. Atong unahon si Attorney Vic Rodriguez mga kaigsuunan. Ito pong nangyayari report muna tayo sa midlock diskusyon nila ng mga kagalaan. Vic Rodriguez muna tayo. Game! Kung baga pagsisiguro ito pong nangyayari rekomendasyon ng House of Representatives Squad Committee na sampahan ng kaso na crime against humanity si Pangulong Duterte kung ano po ang implication. Ano to, abogado, siyempre. Mauni atong paminaw ang ilahang mga reaksyon nindot kaya kailangan sa abogado atong mapaminaw. Ang tulumanong krusada reluded hatid kanato ni City Councilor Basti Nagas ug City Councilor Joy Ipco. Atong usab kanato may kagalaan ni Provincial Board Member Jeff Larong ug kanhi Provincial Board Member ug City Councilor Sim Castrense. Ang tulumanong krusada reluded may kagalaan hatod usab kanato
sa MIG tracking o MIG lending. Representatives Quad Committee, nasampahan ng kaso against humanity si Pangulong Duterte, si Senador Ronald Bato de la Rosa, si Senador Christopher Lawrence Bongo, ang aking kaibigan na si dating Chief PNP na si Oscar Obi Albayalde, at ganun din si General V. Bonsinas, ay matagal na nating inaasahan. Ito po yung another classic example of wanton waste of public funds. Matagal na natin sinasabi na sa hinaba-haba ng investigasyon na uuwi din ito sa Office of the Prosecutor dahil ito na, rekomendasyon lang mo sila Ang dami-daming pinakulong, ang dami-daming oras ang ibinuhos sa sinasabing investigation in aid of legislation. Matagal na rin mo natin sinasabi na ito ay investigation in furtherance of political persecution against President Rodrigo Roa Duterte at yung mga taong kasama o naging bahagi ng tinatawag natin na rondags na nararapat lang naman. Ito na ho. Hanggang rekomendasyon lamang. Matagal na natin sinabi, bakit hindi na lang pinaubaya diyan sa National Prosecution Service ng Department of Justice? Itong pag-iimbestiga, nandiyan naman ang National Bureau of Investigation, nandiyan din naman yung ating kapulisan, yung ating CIDG, hanggang sa pinakamababa, yung Station Investigation Division. Dapat din nalang binigay at matagal lang na-imbestigahan at dapat na sigurong nakapag-recommenda kung dapat bang kasuhan at kung sisino. Si Provi Uchida, dismayado na sa gobyerno. Nakakadismaya talaga at hindi ito ang ugali ng mga Pilipino. Magpapasko, maglalabas kayo ng rekomendasyon na alam naman na lahat ng Pilipino na diyan kayo patungo, kakasuhan nyo si Pangulong Duterte. Correct. Klaro ng mga punto. Labas ninyo ang rekomendasyon ninyo na kasuhan si Pangulong Duterte ilang araw, wala ng isang linggo bago magpasko. Hindi ganyan ang Pilipino. Kayo ay supposedly public servant. Kayo dapat ay nagbibigay ng public service. Hindi dapat yan political persecution. At huwag ko kayo mag-alala, ito na rin yung matagal nang inaantay at hinihingi ni Pangulong Duterte. Matagal lang yung sinabi, kung meron kayong pinangahawakang ebidensya, magsampa kayo ng kaso. Subalit, talagang manhid yung ating mga taong gobyerno. Manhid yung ating mga kongresista. Wala akong silang ebidensya, kanya nga sila ay merely recommendatory. Sila ay nagre-recommenda lamang sa Department of Justice na kasuhan si Pangulong Duterte, nakasuhan si Senador Bongo, nakasuhan si Senador Bato de la Rosa dahil daw umano sa crime against humanity. Tingog kadto ng kagalaan. Tingog kadto mga kaigsuunan ni Attorney Vic Rodriguez. Inyo yung maduwog into to mga sukintig paminaw ang mga argumento nga kinahanglan natong masabtan mga kagalaan. Nagikan gyud sa ilahang mga kaigsuunan. Atong isunod karon mga kagalaan ang nahimong pagpadayag niining pagsaway pod ni Sel Magno, ni Professor Sel Magno mga kagalaan. Mao ni nga diskrido ni sila mga kaigsuunan gumikan kay duna ni sila mga matawag natong ilahabang pag-analisar kung unsa ni nahitabo sa atong nasod mga kaigsuunan, no? Dula sila mga pagsaway nga nahimong gipadayag ninyo nga ila pong gisunod mga kaigsuunan
nga dili mamahimong mo pagawas lang og sentimento nga wala nakahipatik sa mga puruso sa publiko. Atong paminawon makigilaan ang ihang mubo nga pagpadayag mga kaigsuunan para dili ta para madugan ninyo ang ihagyong eksplanasyon mga kagilaan karabot ni ining PhilHealth og issue. Si Prof. Cielo. Ang hina po, no, kapag clueless ang presidente, well, kasasagot lang po ni Pangulong Marcos at gina-justify niya yung hindi pagbibigay ng subsidy sa PhilHealth. Nakakatawa kasi sabi niya, 150 billion lang daw ang kailangan budget ng PhilHealth. Yung konsulta package pa lang na naglalaan ng 1,700 per individual. At kung lahat ng Pilipino ay naka-enroll sa PhilHealth, i-multiply na lang natin yan sa 100 million. Yan po ay 170 billion na. So, dun pa lang sa konsulta package, kailangan mo na ng 170 billion na pondo, isama mo pa yung hospitalisasyon. At kung itutuloy yung expansion ng package ng PhilHealth, kasya po ba ang 150 billion? Obviously not. At ang nakakalungkot pa dito, ay ibalik natin yung usapan na sinasabing may reserve fund ang PhilHealth, no? Sabi ni Grace po yan ay 600 billion pesos, sabi ng Pangulong Marcos yan ay 500 billion pesos, sabi ng PhilHealth yan ay 431 billion pesos. Alam niyo po na ayon sa batas natin sa Universal Healthcare Act Section 11 na kailangan talagang may reserve funds ang PhilHealth. At yung reserve fund Pati ho itong si Grace po ngayon, sinasalansan na rin itong si Prof. Cielo Mato. Yan ang nga ba sinasabi natin. Lahat ho nang nagpapakabibo ngayong mga panahon na to dito sa issue ng PhilHealth. Makinig kayo. Hindi porket mga senador kayo, mga congressman kayo, alam nyo na lahat. Ay sa bagay, hindi naman porket naging congressman o senador ka, talagang meron ka ng mahusay ka na ika nga. Yung iba ho dyan. Atong isunod may tigalaan, kining pagpaklaro ni Attorney Congressman Rodante Marcolita nga mukabas sa 1,582 mga kaigsuunan ang salapi nga maadto kung imong i-divide sa panginahanglanon sa publiko. Ito kundi sa mga succeeding years. Kapag tiningnan mo itong financial documents ng PhilHealth, yung Statement of Changes in Equity, no? Mukhang may pera ang PhilHealth Reserve Fund as of December 31 ay umaabot ng 464 billion pesos. Pero kapag sinama mo na yung insurance contract liabilities, negative na po ang total members equity ng PhilHealth. Negative na to 663 billion pesos. Ano ba yung insurance contract liabilities? Yan po yung estimate ng gastusin ng PhilHealth kapag sakaling nangailangan for health coverage yung mga miyembro niya. Kaya po bilang isang insurance company ay kailangan nagdalaan siya ng pondo para sa insurance contract liabilities niya. So yan na po yung usapin ng reserve fund, no? At malinaw na dapat hindi yan ginagalaw, dapat may 2 years na reserve fund, equivalent to 2 years operational expense ang reserve fund ng PhilHealth. At kung titingnan nga ang total members equity ng PhilHealth, negative pa ito. Bakit nakakagalit at sinasabi kong clueless ang presidente? Kasi naaayon din sa batas na kailangan ibigay sa Universal Health Insurance natin, sa PhilHealth natin, yung mga subsidiya na kailangan nilalaan nila. Dahil naka-earmark po yan specifically. Yung kinukolekta nating tax mula sa sugary beverage at yung kinukolekta nating tax sa tobacco dapat nilalagay sa PhilHealth. Ngayon, kung totoong may sobrang pondo ang PhilHealth, ang kailangan niyo pong gawin ay either palawakin yung serbisyo sa amin, kaya dapat in-expand nyo na yung counterpart coverage nyo hanggang 70%. Dapat 30% na lang out of pocket namin. O kaya naman, i-refund nyo yung sobrang bayad namin. Hindi nyo po pwedeng kuhanin yung pondo na yan at ilagay
para sa mga ayuda program ng gobyerno. Kailangan niyo po, kung sobra-sobra talaga ang pera ng PhilHealth, ibalik niyo sa amin, sa mga nagbayad ng premium. Yan po yung naaayon sa batas. Ayun. Diretso yan. Kung hindi ako nagkakamali, isunod na tumagigalan si Attorney Marcolita. Ibalik niyo matudpan ni Professor Shelo Magno. Minda ang PhilHealth ng 74 billion na ito'y tinanggal ng BICAM. Opo. May nagsasabi na hindi dapat ginawa yon sapagkat, alam mo, pangkalusugan naman yun. Kaya lang, meron silang mga katwiran na sinasabi riyan, meron yata 150 billion surplus for 2024. Tama po. Yung PhilHealth. At meron yata ang 600 billion yata na nandyan na hindi nagagamit. Opo. Reserve fund daw po nila yun. Pagkatapos meron daw questionable na ginamit na 136 million dun sa kanilang parang anniversary ball. Opo. Na may kinasangkutan yata yung mga anomalya. Yun ang ginamit na kadahilanan kung bakit yata inalisan ng 74 billion. Pero sa ating batas, ito yung PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation. Health Insurance Corporation. PHIC. Opo. Universal Health na ito eh. So, ibig sabihin, kailangan mong magtalaga ng kaukulang pondo para sa lahat ng Pilipino. Dapat ang paglaanan ito ng pondo ko. Ganun ba talaga dapat? Uy, ano ba yung universal health kung hindi mo ba isasama lahat pag universal? Kasi ang katuloy ko, ang dami niyong pera eh. Hindi, yung surplus na sinasabi, maaari daw tawaging surplus ito kung ang pondo ng PhilHealth ay sapat para bayaran lahat ng utang niya. Hindi raw ganun. Wala nga, hindi pa nga nakakabayad sa napakaraming pagkakautang sa hospital eh. Paano mo tatawagin surplus yun? Meron pa kung tawagin dispute. Hindi rin tawagin surplus. Pero kwentahin muna natin. Opo. Marunong naman sa math ito. Ay, opo. Sa dami ng negosyo nito. Si John Paul. 115 million Filipinos. Opo. Ay kung ibabase mo sa operating budget nila na 284 billion. So 284 billion, i-divide mo sa 115 million Pilipinos. Pero bago mo alisin mo muna yung operating expense. Yung OPEX na siyempre po. Sa experience mo, Kabeni, magkano ba yung dapat, ano ba yung nila, yung PS halimbawa, MOOE, meron pa yan eh. Tatanggalin ka dyan sa 284 billion, alin ang matitira? Palagay mo, ang matitira kalahati. Anong kalahati ng 284 billion? 142 billion. Okay, so 184 billion divided by 115 million Filipinos. Okay, yun po. Magkano kaya per capita health insurance ng isang Pilipino? Magkano? Ipakumpit natin. Para makita natin kung talagang sapat talaga yung yung inilalaan para sa pakalusugan ng bawat isang mga kailangan matakpan yung pangangailangan. Kasi bawat isa maaaring magkasakit. Hindi lang natin alam kung kailan at kung gaano kalala ang sakit. Pero kailangan meron kang ma-earmark na salaga para sa bawat isa. Lumalabas bawat isa halos 1,582 lamang. So kung 1,500 per capita health insurance, paano kung halimbawa sa professional people lang ay doctors fee po. Naglalaro sa 4,000 to 5,000 doctor fee. Muna makanindot na gigilan kay ilag yung say-say pag-ayo. Ilag yung butang sa insakto nga perspective mga kigalan. Buti pasabot nga kulang gid kayo ang pundo para sa PhilHealth. Motong para kang Attorney Marcolita, kang Congressman Rodante Marcolita, nga kinahanglan 1.1 trillion ang ihatag kung i-budget, kung tinudaanay nga mo budget ka para sa panglawas may kagalaan.
Kumpara sa panglawas o health system ang hisgutan, gamay ra kayo ng 74.4 billion na gikuha pag yun mga kagalaan. Muna punto niya mga kaigsunan. So, ingana ka komplikado nga itong sitwasyon mga kagalaan, magsakit paminawon ba nga mapaingon kunuhay dito sa ayuda, pero lahi ang interes, inay ang atong mga kaigsuunang kabos. Dati na 74 billion. Teka muna, kailangan pag-isipan ng Pangulo yan. Kasi kapag yung tapos na yung report ng BICAM, nagsipirma na lahat yung membro. Magiging enrolled bill yun din. Okay. At yan ay itatransmit sa opisina ng Pangulo. Ibibigay sa MRO. Alam ni Benny kung ano yung MRO eh. Ano yung MRO? Most requested. Malacanang Records Office. Tatala na sa records ng Malacanang. Kung halimbawa gusto ng Pangulo na i-reinstate itong 74 billion, paano niya gagawin kung enrolled bill na? Wala na siyang tinanggal na. Meron lamang siyang pagkakataon habang hindi pa nag-a-adjourn. Paano, halimbawa, yung paano kung nag-adjourn? Sana man lang, meron ng usapan na alam ng Pangulo na I will reinstate this 74 billion. Hindi po pwedeng alisin ito. Hindi natin pwedeng ilagay sa alanganin ang kalusugan ng ating mga mamamayan. So kung iniisip niya na i-reinstate ito, sana huwag mag-declare ng adjournment ang dalawang kapulungan. Sana suspension lang. Pagkatapos, ang palagi namin ginagawa, patitigilan yung tik-tak ng orasan. Sa mga tuyo, di papako na lang. Hanggang dyan ka lang. Hinto mo na pala yan? Kaya trabahuhin nila ngayon kaysa hanggang sa makarating sila ng December 30 halimbawa. At matapos nila yan. Technique, meron palang ganun ha? Wala kang magagawa kung hindi mo papatayin yung lahat ng orasan eh. Pero kailangan mag-deliberate. Kung halimbawa, kamukha na sinasabi ni Carden eh, ano lang, dito, walang problema doon. Paano yung gusto mong ibalik? Sapagkat dinilit nyo sa programa. Hindi na may babalik. Wala nang kapangyarihan presidente rin eh. Baka mamaya, ikagagalit ng tao ito. Magkano yung kwenta natin? 1,000, almost 1,500 each. Ang tanong natin, ito ba'y kakasya? Ano ba yung average na sakit? Yung duta pa paminaw may kagalaan, no? Yung nasunod, nasahib ko nga yung nasundan. Buti pasabot nga dunay kahigayunan nga mahanaw na dito ang PhilHealth na subsidy mga kagalaan nga 74.4 billion. Kahit kung mag-adjourn na mga kagalaan, pag-adjourn na sa Kongreso, veto na lang. Buti pasabot mga kagalaan, veto nga dili ipadayon mga kaigsuunan nga ihatag tong maong pondo o ang pondo ibutang sa usa ka departamento pero dili na makagalaan mapabilin ang kadtong mga salapi nga gusto nimong iadto sa PhilHealth, iadto nimo sa Department of Education, dili na day gihapon. Mao na giingon makagalaan nga wala gid tay padulngan ni ini mga kaigsuunan. Di na madala kay alanganin naman sa oras. Banto na nag-ingon si Atty. Vic Rodriguez nga kutob na lang sa Biyernes. So, ugma na lang. Kung mahuman ugma, unya, dili kini matagaan o gibugaton nga ma-record matud pa sa Malacanang nga ipabilin tong 74 bilyones. Unya, ibilin po tong 74 bilyones sa PhilHealth. Unya, 12 bilyones. Ang para sa DepEd, makawang na din yung pagpaningkamot may kisunan. Sige tag-istorya dire pero wa na gihapon di padulngan mga kagalangan kung mauhon. Giila kita gidula-dula nini mga kagalaan. Mutingon ni Atty. Marcolita nga posibleng ang mga tao na niini maoy
mupalag may kagalaan o mupanayag sa ilang sentimento hangtod ta kanus may kagalaan mag-ingani nga mo paabot sa ato ang kahigwaos unya dulaan lang ta sa mga nagkalanlain nga mga politiko ang ending may kagalaan mahadaw lang gyapon ang ato ang mula-mulang pagpaningkamot may kagalaan nga sabtunta sa atong tinuod nga mga sitwasyon. Doon na pag-ipadala din si Sir Tony Esperami may kagalaan nga ang tinuod nga EJK matod pa ang grupo ni Paduano nga ABB kay bawi original nga nga nalambigin sa EJK kay daghan matod pa ang mga pulis nga gipatay na impas ang nasod anig mauhon. May gabi ngadto kang Ma'am Kim at the same time mga kaigsuunan. Ang tuluban ng krusada reloaded mga kaigsuunan hatod kanato sa MIG tracking o MIG lending. Maingon man sa Kusina de Amor o Leson Food Corner mga kaigsuunan. Katulusog ka na to ni Senator Kuya Bongo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. At lusab ka nato magigalaan ang tulumanong krusada reloaded pinaagi ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Partner UIPCO. Mayong pagpaminaw may kagalaan ngadto kang paring Toto Razo og Ma'am Irene Ma'am Irene Razo laman nila family may pagpaminaw. Ngadto kang Mr. Wow ng Siargao, kang John David Corpin, mayong pagpaminaw, o labi na may kagalaan, kang Doktora Chloe Digal Corpin o tibok ninyong pamilya. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo.
By the way, may kagalaan, happy birthday nga to sa atong technician may kagalaan, Sir Paing Agra. Ika 27 anyo si may kagalaan. Happy birthday usab sa tanang nag-birthday may kagalaan o nagsaulog sa ilahang mga anibersaryo o uban pa. Belated happy birthday nga to kang Gaya Batak. Maingon man may kagalaan. Gikan kini ngadto kang AG Batak. My friend, mayong gabi din na. Manny Yuson. Mayong gabi diha kanimo. Buno mi kigsunan, wa na tay oras sa pagpanag-uban sa tulumanong Crusada Reloaded. May pagpaminaw diha mismo sa Maharlika Nation. Lagi ni Mami Lucy Dizon. Maingon man may kagalaan ng Daddy og Hyundai ngadto sa tanan natong mga kaigsuunan sa Bukas Grande Farmers Association Incorporated. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, sparring partner sa Pikas Lawak, Sir Rusty Dahog, transmitter side may kagalaan, si Tokayo Bung Abad. Good evening, Sir King. Nakapahabol pa si Kel Jasro. Kiniga po higala sa kahanginan. King De La Rosa, nagpabilin nga nag-ingon. Ayaw ihikaw ang tabang kung ang gahom sa pagtabang nasa imong kamot kay igsuunan. Dalay ko ang Diyos, may gidi. Ang maong programa binayran, ang bisan unsang pamahayag ngayong nabati iya lamang sa nagsibya o walay labot kining maong istasyon. Rosada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug ninupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas o panginabuyan. Krosada. Krosada.